Okay, maraming salamat po. Magandang hapon po sa ating lahat. Good afternoon. Natutuwa po ang DepEd dahil sa nandito naman tayo sa paglilipat antas. So unang-una po ang mainit at maalam na pagbati at pagbibigay pugay sa lahat. Of course, lalong-lalo na po sa ating school teaching and non-teaching staff. Sir Cyril, thank you very much po. Then, sa mga magulang, so maraming salamat po sa pagtitiwala sa DepEd dahil dito nyo po pinag-aral ang inyong mga anak. Sa barangay officials, so maraming salamat. Then, sa PTA, sa komunidad po, then sa ating alumni, na kinatawan po, nandito si Ma'am. Then of course, sa ating mga completers. So, yan, natapos naman ang panibagong, ang isang yugto ng iyong pag-aaral. So, maaaring kayo ay maging masaya, lalo po sa ating mga completers. Maaaring masaya o kaya may halong lungkot. Bakit? Alam niyo ba, ang henerasyon ninyo ang nakasaksi o namumuhay sa tinatawag na dystopic world. So, in fact, ito ay isinalarawan po ni Maria Ressa nung naging speaker siya sa Harvard University. Sinabi niya, ang mga henerasyon ninyo, kayong naglipat antas ngayon ay nasa dystopian science fiction world. Ganon ang kanyang pagsasalarawan. So ano ang ibig sabihin nito? Tayo ay namumuhay sa magulong mundo. Yun. Magulong mundo. Nandyan ang AI. In fact, nandyan yung digmaan. So, digmaan na kung saan yun, nagbibigay ng naibang karanasan sa atin. Yan ay katangian ng sinasabing dystopian science fiction world ng puno ng kaguluhan. Pero, hindi tayo nawala ng pag-asa, di ba? Nandiyan ang Department of Education. Nagbibigay sa atin ng paalala, pag-aruga, kung paano tayo mabuo bilang isang tunay na mag-aaral, isang kumpletong mag-aaral, holistikong pagkatao. Yun po ang binibigay ng Department of Education. Siyempre, nandyan ang ating mga guro. Sabi ko nga sa bawat pagbibigay ko ng mensahe, alam nyo bang sekreto lang para malabanan natin ang dystopian world ay sa pamamagitan ng GMA. GMA, ano yun? Sa tulong ng guro, nandyan ang ating guro, hinuhubog ang ating mga mag-aaral upang maging isang huwarang mag-aaral. Siyempre, lalong lalakas po ang ginagawa ng guro kung nandyan ang suporta ng ating mga magulang. So, guro, magulang, so may GM na tayo. Siyempre, yun po ay ating inaalay para sa ating mga anak. So palagi ko yung inuulit, hindi ako magsawa. GMA, ang formula, ang formularyo upang maiangat natin ang ating mga kabataan. Kaya kung nagdadalawang isipin lang palagi, GMA tayo, guro, magulang, at anak. In fact, may exercise pa niyan. So, sabihin na lang natin ang parting ito ay ang ating guro. Ang parting ito ay ang magulang. At nasa kamay natin ang ating anak. Itataas natin yan. Itataas natin ng sabay-sabay. Tingnan natin na halimbawa ang guro, medyo mahina, tingnan natin na magulang lang ang gagalaw. Hindi yan sasabay. Mahirap iangat kung ang magulang lang ang nandyan. Pero, pag nandyan yung guro, tulong ang magulang, napakadali. Sa kabilang banda naman, kung guro lang naman ang gumagalaw,
patuloy na inaangat ang ating mga anak, mahihirapan din kami. Kaya dapat sabay na inaangat natin ang ating mga anak. Pero kung nandyan naman yung ating mga anak, tandaan, mga completers, kung pilit kayong inaangat ng ating mga kaguruan at kasama ang mga magulang, pero kayo ang pilit na binibigyang bigat ang pagangat, mahihirapan din. Kaya dapat tulong-tulong guro, magulang at anak, sabay-sabay na tiyak aangat ang ating mga anak. Kaya tandaan po, GMA tayo. Pero parang nakailigan ko na rin po magbigay ng isang, sabihin natin, souvenir. Alam ko may mga promise kayo sa mga magulang dahil meron din siyang promise. Sabi nga, sige, magtapos ka ng grade 10, tiyak may pabuya ka. Natural yun, parang motibasyon para sa inyo. Siguro sa batch na ito may pinangako bang magulang sa inyo na magtapos ka ng grade 10, bibigyan kayo ng motorsiklo? Wala? Wala pa? O kaya kung wala, sinang gusto ng motorsiklo? Andito, napakaganito, Honda. Honda. Sinang gusto ng motorsiklo dahil kayo ay nagtapos? O kasabi natin na maglilipatan, naglipatan ka nga sa susunod grade 11 na kayo. Sinang gusto? Sinong gusto nito? Hindi ko ito bibigay sa mga teachers kasi mga galing na maganda mga Honda nila. Mayroon na sila. O, sinong gusto? Ay, matatagalan. Lalo hindi ko ito bibigay kay sir. Kila sir. O, sinong gusto? O, palagpakan natin si Patrick. Palakpakan natin si Patrick. Patrick, hindi ka man humiling ng motorsiklo, mayroon ka ng motorsiklo. Bunga ng iyong sabihin natin pagkaroon ng naging porsigido ka para makatapos ng grade 10. Ang tanong, paano nakuha ni Patrick ang motorsiklo? Kanino marami halos gustong kunin ang motorsiklo, magiging memorabilia niyo yan. Pero ano ang ginawa ni Patrick? Naupo lang ba siya? Tumayo, opo, mga kabataan, mga mag-aaral, tandaan. Kung may mga pinapangarap, hindi yan makukuha sa pag-upo. Makukuha yan sa pagpupursigi. Tumayo at kunin ang pinapangarap na magbibigay saya sa ating buhay. Kaya Patrick, mayroon kang motorsiklo dahil hindi ka lang umupo. Ikaw ay tumayo, nagpursigi at mayroon kang nakamit. Maraming salamat po.